Hi, Lodge Erwin Constantino, sabi niya, peace is a high price to pay. Yes, you are right. And I'd rather choose peace first. I'd rather choose peace and order, kaayusan, di ba, at seguridad ng komunidad, and everything will follows. Yan yung tatak Duterte. Kasi sa totoo lang mga lods, aanin mo kung marami kang pera, aanin mo may pangkain ka nga, pero paglabas mo naman ng bahay, ang daming mandudukot sa'yo. Di ba? Aanin mo yung mga bagay-bagay kung nakataya naman at hindi ka naman safe every time lumabas ka. Or di ba maraming karahasan, maraming, what we call this? Gera, terorismo, mga rebelde, mga adik, mga NPA, di ba yung mga nananamantala sa komunidad? Di ba? Aanin mo ang gulo-gulo. Kaya nga pinaigting, no? Kaya nga pagpasok ng Duterte, di ba? Talagang kamay na bakal ang kanilang pinapairal. Kasi katulad sa Davao, alam mo ba ang Davao before ay place at pugad ng mga rebelde? Pero look at nung pumasok sa eksena ang mga Duterte. Nilinis muna nila ang Davao City. O di anong nangyari? Naging secure ang mga namumuhunan. Di ba? Mas dumami ang nag-e-invest ngayon sa Davao City kasi they realize na ang Davao City is one of the safest country na. So of course, di ba, yung mga mamumuhunan ay ano ba yan? May tumawag. Di ba? Yung namumuhunan ay may confidence na mamumuhunan, di ba, sa Davao City. It's because alam nila na panatag ang mga customers at mga tao doon sa Davao kasi safe. So hindi matatakot mag-invest, no, ang mga negosyante kasi alam nila safe sila, safe ang negosyo nila, at safe ang mga customers. Simple as that. Meron pa akong nabasa na sa Davao City daw, di ba, mas malaki pa daw ang budget ng confidential funds kaysa sa health, kaysa sa education, kaysa sa... Alam nyo, ang dami nyong kauihan. Mas okay na yung malaki ang budget sa peace and order, sa confidential, sa intelligence. Okay yun. Safety muna kasi papasok lang naman ang lahat pag safety. Sa bagay, sanay kasi yung iba dun sa kanila na kaliwat kanan yung dukot, kaliwat kanan yung karahasan. Sasabihin na naman nila, pag may pagkain, pag may ano, di ba? Wala naman ang karahasan na mangyayari pag may pagkain, pag may ano, pag may trabaho, pag may pera. Sure ka? Di ka sure. Kasi kahit may pera, pag masama ka, masama ka. Like drugs. Di ba? Pag gumamit ka niyan, prone ka sa karahasan. Di ba? Prone ka na may mga gagawin kang masama. Example, yung mga rebelde, yung mga NPA. Di ba? Inoferan pa nga ng gobyerno pag magbalik loob. Bibigyan ng bahay, bibigyan ng panimula. Sana all. Di ba? Kaya ako mga Lods, mas talagang pipiliin ko na yung peace, na dapat yun yung lumamang, no? Yung peace and order, yung safety ng komunidad, no? Yung walang terorismo, walang makakaliwang grupo, walang mga NPA, walang mga halang na bituka. Mas okay yun. Kaya agree ako sa iyo, Lods. Peace is a high price to pay.